dagdagan ng buhangin or baka hinihigop, baka may wala ng dagat, di ba? So wala na silang view. So salamat. Dito tayo sa seascape guys, oh. Update natin ilang araw tayo o ilang buwan tayong hindi nakapag-update. Tingnan natin dito, may nakita kasi ako malalaking tubo eh, oh. Palutang-lutang dito sa tubig, no. Yan, oh. Maganda dito guys, oh. Seascape dito lang yan guys sa may Sofitel. Lapit lang sa may PICC. Yan, oh, ang ibig kong sabihin, oh, na may tubo, malalaking tubo na itim na palutang-lutang sa karagatan. Yan, oh. Mukhang may dredging activity na naman dito. At saka yung kanilang ano, yung pangbuhos yan guys, eh, yung dambuhalang barge yan eh. Nakapatong yung barge, may nakita ko parang view deck nila, and of course parang may crane. So dyan yan nakakunik yung itim na tubo na yan. Tapos may nakita din ako na the same din crane na nakasakay sa barge. Ang tubo na yan guys, ito yung ginagamit din nila dati pa, no? Kasi dati pa ay dito na ako nag-vlog. Yun yung dinadaanan ng mga buhangin na siyang binubuhos nila dito. Yan. So ang buhangin ay doon yan galing i-connect nila sa barko. Kung napansin nyo may mga barko dyan na nagbubuhos, hindi lang natin makita ngayon kasi wala na, malayo na eh. Connect nila yan sa barko na may dalang buhangin, and then i-connect dyan sa may parang barge na yan, ano. And ayan, alam ko may suction pump yan dyan, motor, no, na naghahigop ng buhangin from barko, and then dito nila ipalabas. Hindi ko alam yung activity nila, pero pinapakita ko lang ang sitwasyon dito. Yan, oh. So either, sa akin lang yan guys sa pag-analyze, hindi ko rin alam kasi ang activity nila dyan. Tayo ay nag-update lang base sa ating nakikita. May nakikita din akong mga heavy, mga dump truck nila, no? Mga heavy equipment nila, ang dami dyan. Lahat na nandyan na, backhoe, bulldozer, piloder, crane, nandyan na lahat. And of course, lalong-lalo na mga dump truck. Importante yan mga dump truck kasi panghakot nila ng buhangin yan. Sa lapad nito, ilang hektarya na siguro yan, no, ang nakubira nila. Pero ang isa sa napansin ko dito ay yung tubo. You know, malaking tubo. Yan, napalutang-lutang dito. Yan. Laki niyan. Siguro, hindi ako nagkamali, di 30 yan. At super heavy duty talaga yan guys, kasi ang pressure niyan hindi basta-basta kasi buhangin ang papasok diyan. Amakin, no, kung sa oil pipeline lang ang I don't know kung sino familiar sa PSI, no. Ang pressure niyan guys, ano, ay ang tindi, no, nasa 2,000 to 1,500 to 2,000 na PSI. Hindi lang siguro. Kasi yung 2,000 na yun, nasa mga pressure piping yan, yung mga oil and gas. Yun yung mga pressure nila dyan. Pero ito guys, matindi ito kasi alam nyo, ito ay buhangin. No? Buhangin ang dadaan dyan. So matindi. Matinding pressure yan, no? Sa tubo na yan. Heavy duty talaga yan. Diba? Kasi ibubuga yan dyan kung hindi yan heavy duty. Putok yan. Delikado yan, puputok yan, parang akala mo ay ano yan, bomba, no, granada na pinaputok diyan. Malakas pa sa granada yan. Naalala ko dati guys sa Saudi, galing kasi ako Saudi. Pero sa Saudi kasi medyo hindi pa ako familiar sa mga tubo nung kasi sa opisina lang ako. May pumutok, no, sa site may pumutok na tubo. Sa sobrang actually hindi naman niya steel, ano, warang HDPE lang yata siya. Sobrang siguro mainit na, and then nasa sobrang pressure pumutok. Sabi nila may parang may lamat ng tubo, so kaya pumutok. May malapit na tao, ang tao ay tumalsik siguro mga nasa 5 meters, tumalsik siya, no.
ano pa lang yun, standard pa lang na kapal ng tubo yun. So, pag standard, at tubo kasi guys may schedule yan, schedule 20, yun yung pinaka-standard. Schedule 60, 80, 120, ganyan. So pag 120, makapal na yan. Yan siguro mga schedule 120 na yan, makapal na yan guys. Halos isang dangkal na ang kapal niyan. So yun, standard lang yun ha. So standard, mga siguro mga 8 millimeter ano, ang kapal niya. Or wala pa nga siguro, baka mga 6 o 5 millimeter. Pero ang lakas, no? Dahil sa pressure. So, yan ang halimbawa. Pag yan ay pumutok, ang lakas niyan. At saka yan ang sinasabi ko na talagang heavy duty yan kasi dahil nasa pressure. Yung natubo na yan. Hindi, siyempre, malakas din yung kanilang suction or yung paghigop nila. No? Ang lakas din yan. Naalala ko itong lugar na to dati guys ay maraming tahong, no? Before pa ito na tinambakan, maraming tahong na nakukuha dito. Ang tambak nila dito dati ay hanggang dito pa, sa gilid na ito, no, malapit sa atin. Pero ni-required kasi ng DNR na dapat may distansya. So yan, no, hanggang doon na ang kanilang dalampasigan. Kasi kawawa naman itong seascape kung hindi nila lagyan ng allowance. Kasi wala lang dagat, di ba? So wala na silang view. So pasalamat na nagreklamo ang DNR na dapat ay may space. So yan ano, nabigyan sila ulit ng karagatan dito. Punta tayo dun sa dulo guys. Oh. So dito pala si Skip guys, may mga shabu-shabu, no? Dito lahat nandito rin, shabu-shabu, Korean barbecue. May live band dito tuwing hapon o gabi. And then may mga bar din, no? Sa lahat nandito guys. Pwede magpaluto dito. Punta tayo dito sa sa medyo malapit na. Actually, yung reclamation ayaw nila binibidyo yun, pero dahil dito tayo, so wala silang magawa. Nandito tayo sa seascape. Pag seascape naman ay payag naman yan sila para ma-vlog din yung kanilang lugar. Pasyal kayo dito guys ha. Maganda dito. Yan oh. So malapit-lapit na tayo. Yung tubo malapit na guys oh. Yan yung mga tubo na nakalatag dyan oh. Yun yung dolomite guys, yun yung piera. Yan, yung daungan natin nandyan oh. So dyan yung dolomite banda, dolomite. And yun yung palagi nga nakikita natin sa tuwing ako magla-live no, sa dolomite. So dito naman ang MUA no. Yan oh. Kung napansin nyo may Ferris wheel, yun yung MUA. So may update din ako dyan sa MUA, tingnan nyo guys. Malapad na rin ang reclamation. Yan oh. So yan ang update dito guys sa may seascape sa reclamation no? At saka yung ang kanilang activity ngayon yung tubo no na nakalatag dyan, and then siguro bubuhos pa sila dito. Yan, salamat po, mag-ingat po tayo guys.